Hello po mga kababayan, mga kaps, mga guys. Magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti tayo mga kalagayan. So ito guys, ang ating pag-uusapan, itong mga pinili ng Iglesia ni Cristo na mga kandidato lalo na sa pagka-senador. So dito tayo sa mga senador na pinili. Ito po yung pinasyahan na ng Iglesia ni Cristo ng mga kandidato. So ito yung mga mapapalad, no? Mapapalad kasi nga po, syempre may pondo na sila, di ba? Solid ang pagboto ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas kasama yung mga nasa ibang bansa. So nauna nang bumoto yung mga OFWs natin, maraming OFWs na mga Iglesia ni Cristo, pero hinintay po nila yan. Hinintay po nila yung pasya ng pamamahala para bumoto sila. So siguro yung mga natira pang hindi bumoto doon sa mga kababayan natin sa ibang bansa, karamihan doon siyempre mga Iglesia ni Cristo. So hintay nila itong panahon na ito na inilabas na or meron ng pinili o pinagpasyahan na tutulungang mga kandidato hindi lamang sa pagkasenador hanggang sa lokal, no? Pero yung itong dito sa atin po, itong sa senador po ay yun po yung hinihintay ng mga OFWs natin doon sa sa ibang bansa, no? Kasi nga po hindi pa sila makakaboto itong mga nagdaang araw kasi wala pa silang kopya. So ngayon po ay ipinadala na po ito doon sa kanila at iyon na nga po ang pagkakaisahan ng mga iglesia ni Cristo. Alam niyo mga guys, sa bahaging ito, pag dumarating na yung mga ganitong mga pagkakataon, ay dito naman umaani ng iba't ibang klase, no, samot-saring mga puna, no? Pangbabatikos, question, no? Pagpapapulaan, no? Pang-usig sa Iglesia ni Cristo. Lalo pa nga po at makikita ninyo yung mga pangalan ng mga kandidatong ito lalo na dito sa 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 senador, no? Ay siyempre maraming magtataasan ng mga kilay, no? Maraming mga sasabihing mga negatibo, pero sanay na po ang mga iglesia ni Cristo sa ganyang mga bagay. Pero dito naman sa mga sa local natin, so naipamahagi na po, naibigay na po 'yan at alam na po ng mga kandidato na humingi na lumapit sa Iglesia ni Cristo, alam na po nila kung sino-sino sila na mga pinili at tinulungan. Actually, last, ito yata, nakaraang Sabado, Friday yata yan. So, pinatawag na po yan sila. So, yun na po, sila na po. Alam na po nila yan, no? Yung iba, nag-post na dyan sa social media, nagpasalamat. Yung iba, naglagay na ng mga tarpaulin na nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa pagpili sa kanila. So, ganoon lang po kasimple ang mga bagay na ganyan. Pero, napakalaking ano po yan, napakalaking baga effort ng Iglesia ni Cristo. Kumbaga yung ginawa nilang paraan sa pagpili ng mga kandidato. So, maraming dinanas o dinaan ng mga kumbaga pagsubok, no? Lalo na yung mga naatasan para sa ginawang pag-survey o no, sa mga field interviewer sa iba't ibang panig at sulok ng Pilipinas. So, hindi naman lingid sa inyong kalaman, di ba, na merong ginagawa talagang survey ang Iglesia ni Cristo sa pagpili ng mga kandidato. So, doon guys, sa ganyang aktibidad ay ginugulan na po yan. Ginugulan na po ng administrasyon ng Iglesia ni Cristo ng panahon, ng salapi o mga halaga, no? Ng mga oras, ganun yan siya. Kumbaga, maraming mga kapatid ang mga nagsakripisyo. So, hindi po biro, pag dumarating ang ganitong halalan, no, sa pagpili ng mga kandidato. Sabi ko nga doon sa una kong vlog, ito yung mga pagsubok na dumarating sa buhay, no? Sa yugto ng buhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kapag sumasapit at dumarating ang ganitong halalan. Kasi nga, unang-una, pag dumating ang pasya, katulad nito, may mga pasya na, no? Tuloy may copy ako, pero ipapakita natin ito sa inyo sa tamang oras, sa tamang panahon. Maaaring mamaya sa dulo ng aking vlog, no? Pahapyawan ko kayo. Pero ito guys, no, dito tayo sa paghahanda sa mga ganitong mga bagay. Napakalaking pagsubok ito
sa mga iglesia ni Kristo. Kasi nga po, sabi ko nga, ah, may mga kaibigan, may mga kapitbahay, may mga taong pinagkautangan ng utang na loob nga, 'di ba no? Mga kaibigan, ibig sabihin mga malapit sa buhay. Tapos sa pagkakataong ganito halalan, tumakbo sila, no, naging kandidato sila at siyempre dahil sa unang-una matalik mo siyang kaibigan o talagang close kayo sa family, aasahan nun na ikaw tutulong sa kanya o siya ang ibubuto mo kasi una nga kilala mo siya, pagkatao niya, 'di ba? Pero pagdating na ganito may pasya sa dami ng mga kandidato, no? At mayroong pasya na dumating at wala doon yung pangalan ng kaibigan mo, ng taong pinagkakautangan mo ng loob o ng malapit sa buhay ng pamilya ninyo, close family ninyo, family friend. So, yun po ang sabi namin pagsubok sa amin. Actually, hindi naman makita, di ba? Pag bumoto kami, meron namang privacy yung pagboto, walang nakakakita, walang kamera, hindi alam kung sino yung pipiliin mo. Pero dahil nga sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo, ang priority, sinusunod namin talaga yung aral na itinuro sa amin, yung pagkakaisa. Kasi yun po yung pinakamahalagang bahagi sa buhay namin bilang Iglesia ni Cristo, ang pagkakaisa. Kasi kung di ka makipagkaisa, useless ang pagiging kaanib mo sa Iglesia ni Cristo. Kasi nakasulat yan sa banal na kasulatan na maging sa pag-iisip, sa paggawa, at sa paghatol. Paghatol means pagpili yan, pagpasya o pagboto ay dapat nagkakaisa. Okay, so ganun po yung mga pagsubok. Kung paano namin harapin yung kaibigan namin, yung kapitbahay namin, yung taong pinagkakautangan namin ng loob, kung paano namin sasabihin sa kanila na katulad ng ganito, pare, sorry pare ha, hindi ka napili eh. Ganun. So, siyempre, hindi natin may alis, masama ang loob noon, ng kaibigan natin. So sa bagay na yon, wala kaming magawa. So hintay na lang namin kung kailan maalis ang sama ng loob ng tao na yon. Maaaring hindi niya kami babatiin, hindi niya kami kakausapin ng mga ilang panahon hanggang sa tapos ang alalan. Pero alam namin pagdating ng panahon kasi niya, nagagamot yan, lumilipas yung mga ganyang panahon at unti-unti naman na maintindihan naman ng tao na yan ang ginawa namin, no? Kung bakit hindi siya ang napili, ganun. Ganun yan siya. So kasi nga umaasa sila na katulad niyan, katulad sa akin, marami tayong mga kaibigan diyan, no? Siyempre, kasi negosyante tayo, hindi may iwasan, maraming mga politiko, matataas na tao, nakausap. So ganito yung sinasabi lang, oh pare, huwag mo kong kalimutan na, lapit mo ko diyan, sana ako. O di siyempre, anong isasagot mo? Sasagot ko ba ng oo? Ay, okay pare, ako bahala, gaganon ka ba? O, di ba? O, sa mga ganung mga bagay, napakahirap na sa amin sumagot, no? Mga iglesia ni Cristo pagdating na sa halalan talaga, hindi lang kundi isa, dalawa, tatlo, apat, lima, marami yan sila. Ganun, lagi ang sasabihin. Meron pang ganito, Brad, tulungan mo naman si ano Brad, ito, kung kaano ko sa ganito, ganun, lapit mo. O di siyempre, ano naman sasagot ko? Ano naman sasagot mo kung ikaw natanong sa ganun, di ba? Alam mo namang wala sa iyo yung pagpapasya, di ba? O, lalo pa kung ikaw ay isang officer, no? O may tungkulin at may gampanin ka sa loob ng iglesia, halimbawa, o parang official ka doon, na mas mahirap doon sa kanila, di ba? Yung pagpapasya sa ganun kasi, di ba, ganito ang gampanin mo dyan, di ba, mataas ang tungkulin, baka pwedeng ipakiusap mo doon yung ganito, ganyan, si ano, para, di ba, magkaibigan naman tayo. Parang ganun ba, no? So, napakahirap po para sa amin yung mga ganun. Kaya, yan po, yung sinasabi namin, pagsubok sa katapatan ng mga kaanib sa iglesia ni Cristo pagdating ng ganitong mga halalan. So, lalo pa nga, pag ganito na lumabas ng resulta, no? Meron ng mga resultang lumabas. Naku, mantik makita ba, no? Ano yan siya? Mayroong ibang tatawag diyan. Actually, meron ng mga tumawag sa akin, no? Lalo pa sa local kasi nga po ano sila, Brad, thank you ha, ganun, dahil sa napili ako, alam ko namang hindi mo ko pababayaan, nandiyan ka, may mga ganun, no? Actually hindi po, wala po kami connection dyan. Sa amin po may proseso sa pagpili, no? Kakatawa kasi, no, mga ganun.
Pero yun, ipaliwanag mo natin sa inyo, kung di kayo maniniwala, wala tayong magagawa. Di po ba? Di po ba? Ganon yan siya. Kasi may proseso nga po ang ginagawang pagpili ng Iglesia ni Cristo. Ginugugulan po ng panahon talaga yan, pinag-iisipan, no? So kaya doon sa mga napili, no? Doon sa mga pinatawag na, so congratulations sa inyo, yung mga nakaalam na sila yung kasama sila sa mga pinili, no? Lalo na sa local, sa mayor, congressman, gobernador, konsyal, ano pa ba yung saklaw ng election ngayon ng mga ng mga sangay ng gobyerno diyan na. So ganun yan siya. Congratulations po sa inyo, ha? Congratulations at sana wag namang masayang yung ginawang pagpili sa inyo. So ayan diyan, no? Comment kayo diyan kung mayroong sabi nating mga binayaran diyan or nagbayad kayo, no? Para sa paglilinaw, no? Kayo ba ay mga binayaran? Ay binayaran. Kayo ba ay nagbayad? Gumastos ba kayo ng kahit 5 duleng sa pagpili sa inyo? Kayo magkapagsasabi niyan. Pwede kayong comment dito para naman po sa para naman po sa kapakanan ng Iglesia ni Cristo sa ginagawang pagpili. So yung mga diyan mga kandidato na napili, no? Ano naman kayo? Mag-comment naman kayo diyan at yung nga sabi ko nga ilagay nyo dyan kung nabayaran nga, nagbayad ba kayo, no? May binigay ba kayong mga ano ba dyan? Pakonsuelo o ano sa Iglesia ni Cristo or tumanggap ba ng bayad, no? So pwede nyo pong i-comment dyan sa comment section natin para makita naman ng publiko. So ganun sa guys. So ngayon, ang hindi nyo pa nakikita, ito ang aming mga piniling mga senador, no? So ito yung pinaka inaabangan, no? Ng marami nating mga kababayan. So ayan, mga senador na pinili ng Iglesia ni Cristo sa halalan May 12, 2025. So official na. So meron na talaga, no? At ipinamahagi na rin po yan sa bawat distrito. Di ba? Ngayon, mga guys, doon sa mga hindi napili, no? Doon sa mga hindi napili, pinapauna na namin. So, walang samaan ng loob, no? Wala tayong samaan ng loob. Kasi nga po, napakarami ninyo eh. Napakarami ninyo. Ilan ba? Ilan ba yung mga kandidato na ano yan? So, napakahirap po pumili ng talagang tunay at mapagkakatiwalaan. Di po ba? Lalo pa may mga bago. Marami rin dyan mga kamag-anak ng Iglesia ni kamag-anak nila Iglesia ni Cristo. Yung iba mga may tungkulin pa, no? So, ito guys, no? Para sa inyong lalo pang kaalaman, ang Iglesia ni Cristo kasi, wala kasing pakialam doon sa kung sino yung mananalo, o sino yung matatalo, o sino yung pinili. Di ba? Itong mga kandidato na pinili namin, manalo, or matalo sila, okay lang po. Ang tunay na panalo dito, pag naisagawa na namin ito, no, pagkatapos ng May 12, no? Pagkatapos ng May 12 at nakaboto na ang lahat ng mga Iglesia ni Cristo, doon pa lang, tiyak na namin, panalo na po kami. Di ba? Panalo na po kami doon. Kung yung mga pinili naming mga kandidato, manalo or matalo, kami, tiyak yung panalo namin. Bakit po? Dahil sa naisagawa namin ng buong katapatan, no, ang pagkakaisa, no, lalo na sa paghatol o pagboto. Na yun ay pinasya ng aming tagapamahalang pangkalahatan para sa lalo pang ikatitibay, no, ng pagkakaisa, no, ng samahan ng Iglesia ni Cristo. So doon lalong nagiging matatag, matibay ang Iglesia ni Cristo. Yan po ang isang sekreto sa isang organisasyon, sa isang grupo, lalo na sa isang leader na mayroong pinamamahalaan, no, yung kaya niyang dalhin sa pagkakaisa ang kanyang mga nasasakupan. So dito sa ating bansa, no, pag merong isang leader ng ating bansa, leader ng isang bayan, leader ng isang barangay, leader ng isang distrito, no, kung kaya niyang magawang pagkaisahin, no, ang mga tao diyan na sabihin natin wag nang kasi katulad ng ginagawa ng Iglesia nito, kundi kahit na maging nasa 75% lang sa ginagawang pagkakaisa, no,
yung pagka-motivate ba sa pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kahit 75% lang ang magagawa ninyo yan, napakalaki pong ah, kabutihan yan, no? At napakalaking tagumpay po yan ang magagawa ninyo bilang namumuno sa mga tao, sa mga nasasakupan ninyo. Napakahalaga po kasi ng pagkakaisa. Pag walang pagkakaisa, magulo, no? Kanya-kanya, sekta-sekta. So, kanya-kanyang mga pamamaraan, kanya-kanyang mga kagustuhan, walang sinusunod na isang pagpapasya, isang pamamahala. So, magiging magulo. So, katulad yan, ngayon, yung kalagayan ng ating bansa, no? Itong bansang Pilipinas. So, di lang naman dito sa bansang Pilipinas yan. Sa buong mundo na, di ba? Sa buong mundo na. So, Iglesia ni Cristo lang po kasi ang totoong nakakagawa ng tunay na pagkakaisa. So, siyempre, mahirap namang sabihin natin na ang Iglesia ni Cristo ang totoong kinasihan ng Diyos kasi ayaw ninyong paniwalaan yan, di ba? Maraming bases diyan. Oh, ayan na naman. Bot mo. Sasabihin niyo naman. Oh, di ba? Marami namang mga trolls diyan, no? Sa sinabi kong yun. Pero yun po talaga yung totoo. Kaya yun po ang pinagmamalaki namin. Proud kami na kami mga Iglesia ni Cristo. Dahil nga po doon lang sa kaisa na yun, wala pong nakakagawa niyan. Dito sa buong mundo, Iglesia ni Cristo lamang po. Kaya po, hindi namin talaga ikinakahiya or talagang isinisigaw namin, no? Sa buong mundo, pinangangaral din po talaga yan, no? Sa mga pinang-aakit namin sa mga tao, pinang-aakay namin na ang Iglesia ni Cristo po, yung totoong iglesia na kinasihan ng Diyos talaga. Kumbaga, may gabay, may patnubay ng Diyos. So, sa mga bashers natin, okay lang po. Comment lang po kayo doon sa baba. Pwede kayo magtanong kung tungkol dyan sa aming pananampalataya, no? Sasagutin natin. Pero kung tungkol dito sa pamumulitika, mga opinion or ano, so hindi kami basta-basta nagko-comment ng kung ano, lalo na tungkol sa pamumulitika kasi wala po kaming karapatan, no? At hindi po namin linya yung mga yan. Pero pag dito kayo magtanong tungkol sa aral ng Iglesia ni Cristo, lalo dito sa kaisahan at sa iba pang doktrina na sinusunod namin, so comment nyo po sa baba at sa mga susunod na mga vlog natin, sasagutin natin pag mayroon tayong mababasa. Okay po? So, ganun po yan siya. So, itong mga pinili na mga kandidato na siyang pagpapasyahan ng Iglesia ni Cristo, ang pinaka-official na araw para ipakita namin dito sa screen ay abangan nyo po ito. Kung di Huwebes, Biyernes. Abangan nyo po yan ha, maaga pa kayo. Abangan nyo po itong channel ko. At dito ipa-plus ko sa ganyan, ilalagay ko sa screen yung lahat, no? Dito lang tayo sa mga mga senador, okay? So ngayon pinapauna na nga po namin, no, doon sa mga hindi napili. So better luck next time, no? Kung buhay pa kayo, no? Kung buhay pa kayo sa pamumulitika, di ba? At doon naman sa mga napili, so congratulations in advance. Baka niyo po lagi doon sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po sa channel ko sapagkat sabi ko nga sa araw ng eleksyon, May 12, magla-live tayo. So, pagbaga magmo-monitor tayo. Update tayo ba sa gagawing election, oras-oras, no? So, depende yan. Pag malakas ang internet natin. Yung nakaraang live ko naputol. Kasi bigla nag-burn out dito, ang tagal bumalik. So, naputol po yung ginawa kong pag-live. Tungkol dun sana kay yung Malacanang press briefing na tungkol dun kay yung media na yung sa Net 25, si Edin Santos. Yun sana pinaka-topic ko dun pero naputol dun sa kalagitnaan. So, okay lang. Sa susunod ko na lang itutuloy yun, no? So, ganun po mga guys, no? Huwag kalimutan, Nobs Vlog, pakishare ang channel natin sa iba na hindi pa nakaka-subscribe. At sigurado po, maaga pa sa sikat ng araw, lalabas ko na po dito sa ating channel. Okay, hintay lang natin ang permiso, no? Kasi yan po yung pinagkaisahan. No? So, mga ganyan mga bagay kasi, importante po yung pagsunod, no, sa tuntunin para sa lalo pang ikakaayos ng lahat. Lalo na sa aming ginagawang mga paglilingkod bilang mga Iglesia ni Cristo. Salamat po. Ingat po tayong lahat. Babu. Shout out po sa lahat ng mga viewers natin. Sabi ko paki-share po yung ating channel para yung iba naman maging update, no? At saka paki-click yung notification bell para ilagay nyo all. May pag-select dun eh. So all para lahat ng lalo pa sa live streaming natin ma-notify ka agad kayo. Okay, salamat po. Ingat po tayong lahat. Magandang tanghali. Tanghali po eh. Ang oras po is 12:45.
Philippine time. Thank you.